Okay, let's get right into it. Bilang mga executives, alam nating lahat na ang corporate disputes, hindi yan maiiwasan. It's just part of doing business, di ba? Pero ang paraan kung paano nyo hinaharap ang mga problemang ito, yan ang magdidikta kung magkano mawawala sa kumpanya nyo o kung maproprotektahan nyo ba ang inyong bottom line and brand reputation. Kaya sa explainer na ito, hihimayin natin ang Alternative Dispute Resolution Act of 2004 or RA 9285 at isasalin natin siya mula sa pagiging isang simpleng batas tungo sa isang napakabisang strategic toolkit. Ang goal natin today is simple, bigyan kayo ng kapangyarihan na kontrolin ang mga gusot sa negosyo bago pa man ito maging isang pampublikong krisis. Tingnan nyo agad itong malaking pagkakaibang ito. Ang tradisyonal na litigation o yung pagpunta sa korte, isipin nyo na lang na parang isa siyang black hole. Mabilis nitong uubusin ang budget at oras nyo, plus magdadala pa ito ng unnecessary risk. Wala kayong control sa outcome at lahat ng baho ng kumpanya pwede pang lumabas sa publiko. On the flip side, we have Alternative Dispute Resolution o ADR. Isa itong kalasag. Proprotektahan nito ang bottom line nyo at ang mahalagang vendor networks nyo. Hindi lang ito basta usaping legal na ipapaubayan nyo sa mga abogado nyo, ito ay matalinong risk management kung saan kayo mismo ang may hawak ng manibela. Heto ang mabilis na roadmap natin para sa briefing na ito. Tatalakayin natin ang The Problem with Litigation, susundan ng The ADR Strategic Advantage, tapos Retaining Control with Mediation, Formal Resolution through Arbitration, Hybrid Tools for Executives, at syempre tatapusin natin sa Bottom Line for Business. Focus lang tayo sa mga high-level outcomes dito. Simulan natin sa unang bahagi, The Problem with Litigation at ang napakalaking gastos sa pagharap sa korte. Honestly, ang pag-asa sa litigation ay literal na pagsusugal ng resources ng kumpanya nyo. Ayon mismo sa source natin, ang mga court trials ay extremely expensive and risky propositions. At bakit? Kasi gaano man kagaling ang legal team nyo, zero certainty talaga na makakakuha kayo ng patas na desisyon. Yung judge, baka hindi naman pamilyar sa particular na industriya nyo, di ba? So tatanungin ko kayo, bilang isang executive na nagpapahalaga sa bawat sentimo, bakit nyong isusugal ang milyong-milyong pondo sa isang prosesong labas sa kontrol nyo? Madalas nga, manalo man kayo sa korte, talo pa rin kayo sa negosyo dahil sa tagal at gastos ng buong proseso. Moving on sa ikalawang bahagi, the ADR Strategic Advantage at kung paano nito binibigyang kapangyarihan ang negosyo. Now, ito talaga yung interesting part dito, yung phrase na party autonomy. Ito ang game changer eh. Ito yung legal na pundasyon na nagbibigay sa inyo ng kalayaan na pamahalaan ang mga risk on your own terms. Essentially, sinasabi ng estado na okay, kayo na ang gumawa ng sarili ninyong areglo. Hindi na ninyo kailangan iasa sa isang hukom ang pinal na desisyon. Kayo mismo ang aayos nito sa labas ng mapanuring mata ng media at sa bilis na kayo mismo ang nagdidikta. By definition, ang ADR ay hindi lang basta isang alternatibo. It's a strategic bypass tool. Kumbaga sa traffic, ito yung express lane. Idinisenyo siya para lumampas sa mabagal at puno ng red tape na proseso ng gobyerno. Kukuha lang kayo ng neutral third party na kadalasan ay galing din sa private sector para makamit yung mabilis at walang kinikilingang hustisya. Inilalayo nito ang negosyo ninyo sa magulo at matagal na sistema ng korte. Strictly business lang talaga para makafocus kayo sa pagpapalago ng kumpanya. Section 3, Retaining Control with Mediation. Dito natin makikita kung paano maproprotektahan ang mga mahalagang relasyon sa negosyo. Itong informal process na ito, napakaganda nito para sa inyo. Nakasandig siya sa 4 na prinsipyo. Una, voluntary ito, meaning pwede kayong umatras anytime kung tingin nyo hindi maganda ang patutunguhan. Pangalawa, impartial o walang kinikilingan ang mediator. Pangatlo, at itong paborito ko para sa PR nyo, confidential siya, safe ang trade secrets at brand optics ninyo. Walang public records. At pang-apat, clients are in charge. Hindi pwedeng ipilit ng mediator ang desisyon niya. Hawak ninyo ang pinal na settlement. You maintain complete control from start to finish. Ika-4 na bahagi, formal resolution through arbitration. Dito pumapasok yung finality at structure kapag kailangan na talaga. Perfectly illustrated dito yung tinatawag nating sliding scale ng control. Kung sa mediation kanina, kayo mismo ang nagne-negotiate at pwede kayong umatras anytime, sa arbitration, we step it up a bit, mas formal ang proseso. Isusubmit niyo ang kaso sa isang arbitrator o panel ng mga eksperto at sila ang maglalabas ng umiiral at pinal na desisyon na tinatawag nating award.
it carries the same weight as a court decision. So yes, nabawasan man ang kontrol nyo sa paggawa ng pinal na desisyon, kapalit naman nito ay nakuha ninyo ang katiyakan, pinalidad at bilis nang hindi kailangang ibilad sa publiko ang problema ng kumpanya. Panglimang seksyon, hybrid tools for executives. Tingnan natin itong mga specialized dispute mechanisms. Have you ever heard of a mini trial? Literal na tailor-made ito para sa boardroom. Alam nyo naman, minsan kapag hindi magkasundo ang mga lower-level managers or legal teams, naiipit ang buong negosyo dahil lang sa pride at legal posturing, di ba? Dito papasok ang mini trial. Iaakyat agad ang kaso at ipapresent sa isang panel ng mga senior decision makers, mga kapwa nyo executives. Mabilis nitong natatanggal ang emosyon eh. It forces everyone back to a business logic discussion para makahanap agad ng mabilis at pragmatikong settlement. Or consider this alternative, Early Neutral Evaluation o ENE. Dito, ang mga lawyers ninyo ay magbibigay ng pre-trial summaries sa isang expert early on. Ang pinaka-goal nito is to get a non-binding reality check. Bago pa kayo gumastos ng milyon-milyon o magpatigas ng ulo, may neutral expert nang magsasabi sa inyo ng diretsahan kung gaano kalakas o kahina ang kaso nyo. Super laking tipid nito sa oras, pera at pati na rin sa pride na madalas pumipigil sa mabilisang solusyon. Ngayon, para naman sa maximum efficiency, kung saan ayaw niyong mag-aksaya ng oras sa pabalik-balik ng usapan, nandito ang MedArb. Step-by-step combo ito. Step 1. Susubukan niyo munang isettle ng maayos at voluntaryo via mediation. Pero kung pumalpak ang negotiations, walang sayang na oras. Angat agad ito sa Step 2, which is arbitration para sa isang formal at binding na desisyon. Guaranteed na may resolution kayo bago pa man kayo lumabas ng kwarto. At finally, ika-6 na bahagi, bottom line for business. Ano nga ba ang mga high-level outcomes nito para sa inyo? I-summarize natin ang lahat ng ito sa perspective ng negosyo. Unang-una, highly efficient ito. Luluwag agad ang legal pipeline ninyo. Pangalawa, cost-effective. Maiiwasan nyo ang napakalaking gastos sa mga traditional trials. Pangatlo, preserves relationships. Nag-uusap kayo ng maayos imbes na magbanggayan. At pang-apat, enhances partnerships. Nagagawa nitong pagkakataon ang mga sigalot para makabuo ng mutually agreeable solutions. These are direct benefits na makakaapekto sa taunang kita at paglago ng kumpanya ninyo, hands down. Pansinin nyo nga na base mismo sa test question na ito mula sa source natin, pinapatunayan na ang pag-preserve ng relationships ay hindi lang isang nice-to-have na bonus. Ito talaga ang pinakapuso at primary intended outcome ng buong Alternative Dispute Resolution Act. Idinisenyo ang batas na ito para maayos nyo ang problema habang sinasalba ang inyong mga supply chains at joint ventures. Kasi at the end of the day, kailangan nyo pa rin mag-operate. It's still business as usual, di ba? So, iiwan ko kayo sa isang katanungang ito para pag-isipan ninyo at ng board ninyo. Patuloy ba kayong nawawalan ng oras, pera at mahahalagang koneksyon dahil sa makalumang paraan ng paglutas ng problema? Siguro panahon na para repasuhin ninyo ang inyong mga kontrata. May nakalagay bang ADR clauses dyan o nakabukas lang ang pinto ninyo para sa isa na namang magastos na demanda? Take back control. Hawakan ninyo ang manibela at protektahan ang negosyo ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa explainer na ito. Hanggang sa muli!